Good news naman dahil aprobado na ng Sangguniang Panglungsod ang resolusyon hinggil sa ₱5 na provisional increase sa pamasahe sa tricycle sa Cotabato City. Bahagi ito ng hakbang ng SP sa hinaing ng mga driver ng tricycle sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ang News Now sa report. Sentrong usapin sa ginanap na sesyon ngayong araw ng Sangguniang Panglungsod ang inaprobahang resolusyon hinggil sa ₱5 na provisional fare increase para sa mga tricycle driver. Kanina napag-usapan yung mga tricycle natin. So tricycle natin, alam natin yung tricycle matagal nang hindi naka-increase yan. Ilang taon na yan. So ngayon, sa panahon ngayon nasa crisis tayo, no, ng energy problem, no. So napag-usapan yung naaprobahan yung provisional na ₱5 para sa kanila. Ito paano si Mayor pa rin yung final dito, yung Office of the City Mayor pa rin yung final. Binigyang diin din ng Vice Alcalde ang usapin sa ruta ng mga tricycle kabilang ang mga isyu sa pagpasok sa mga hindi saklaw na lugar tulad ng downtown at mga kompetisyon sa iba pang transport mode. Alam natin yung tricycle natin kasi marami yung ruta nila na nawala, na pinasukan na ng payong-payong. Then, pati sa downtown, minsan pinapasok din ng downtown. So, hindi pwede na hindi natin ito suportahan dahil alam natin na trademark ito ng Cotabato City. Kahit saan ka na lungsod, hindi mo makita yung tricycle na yan na ganyan yung mga itsura niya. Kahit saan ka, makita mo yan, maalala mo na yung Cotabato City. Dagdag pa ng opisyal, may mga sektor din ng mga jeepney drivers na humihiling ng dagdag pasahe ngunit hindi ito maaaring agad na may pagkaloob dahil saklaw ito ng national regulations. Actually, yung sa jeepney natin, kahapon pa, nung makipag-dialogue tayo sa kanila, humingi sila ng ₱5. So sa atin naman, alam natin na wala tayong capability na magbigay, no? Kasi nasa national yan, sa BARM yan. So dahil para maibsan lang itong problema na ito, kahit paano, kahit sino, no? Logic lang, makuha talaga natin na kung tulong lang, no? Bilang sa Cotabato City, tayo na yung humihingi sa ating mga residente na i-compare mo kahapon, nag-strike sila kahapon. Tapos yung mga residente natin, nagbayad na sobrang 100 or 200, 150, 100 sa habal-habal. Bakit mo hindi isakripisyo yung ₱5 lang, no? Dagdag pa niya, mahirap para sa ilang transport groups na direktang makipag-ugnayan sa BARM kaya ang lokal na pamahalaan ang nagsilbing tulay upang maiparating ang kanilang mga concern. Una-una, mahirap sila maka-access sa BARM. Ayun yung problema. So sa pamamagitan ng Sangguniang Panglungsod, kami yung bilang mamagitan sa kanila na kung ano yung hinaing nila. Ngayon kanina maraming resolution na inaprobahan kanina to pass sa BARM, no? Para kung ano man yung mga problema nila dito, masabi natin sa BARM, no? Sinabi ng pamunuan na ang karagdagang singil sa mga PUJ na umano'y nasa ₱20 ay hindi sa pilitan at nakabati sa voluntaryong pagbibigay ng pasahero. Humanitarian consideration lamang. Yun na nga, pinagbigyan na namin sila. Pero tinatawag namin na charity kasi hindi yan mandato sa ating mga residente kung sino lang yung willing. Kung sino yung hindi willing, wala na tayong magawa. Nagpaalala rin ang pamunuan sa publiko na ang anumang karagdagang bayad ay nakadepende sa kasunduan at hindi dapat ipilit sa mga pasahero. Depende sabi na sa diskarte. Kung magbigay yung commuters ng ₱20, pasasalamatan na lang nila yun. iMinds Philippines.